salita ng Panginoon. Amen. Dito po tayo, ang mundo ngayon ay nagugunita ng pagkamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tandaan natin, ang Panginoong Jesucristo ay hindi namamatay taon-taon. He died once and for all. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. In the book of Galatians, chapter 1, hanggang 8, 1 to 8. Yan, 1 to 8. Basahin natin ang salitan, no? Nakita na po natin Book of Galatians. No? Pag-usapan natin ang tungkol sa sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo in the Book of Galatians. Amen. In verse 1, Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. Verse 2. Grace be unto you and peace from God the Father and from the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, and he might deliver us from the present evil world, according to the will of God our Father. To whom be glory forever and ever. Amen. I marvel not, so may move from him. Which is not another, but there is some but that trouble you, that would pervert the gospel of Christ. Though an angel from heaven preach any other gospel unto you than that we have preached unto you, let him be accursed. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, makapangnan sa lahat. Thank you, God, sa pagkabasa ng inyong mga salita. Salamat sa aming mga prayers, Lord. Salamat sa special number. Salamat sa awitin ng mga ng choir. Salamat to Diyos, and our heart is prepared tonight to receive the word. Holy Spirit of God, speak to us in a very special way, in a very personal way through your word, and send us revival again from heaven. Use your servant of God tonight, and make me blessing. And Lord, fill us with the word tonight, O Lord. And forgive our sins, cleanse our heart, God. Whatever accomplished tonight, I bring back all the glory and honor to thy name. And all these things you ask in Christ Jesus' name. Amen. So dito po sa verse 4, nakita natin, no, sa verse 4. Diyan po natin kunin ang title ng mensahe, no. Ang sabi dito, who gave himself for our sins, he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. Amen. Gave himself for our sin. No. The title ng message natin, The Sacrificial Work of Christ, who gave himself for our sins. Amen. Binigay niya mismo ang kanyang sarili para, no, sa ating kasalanan, to deliver us from this present evil world. Amen. So dito po sa ating binasa, Paul explain here in these following verses that we read about the authenticity of the gospel. Authenticity, ibig sabihin, yung the originality of the gospel. Ano ba ang gospel? The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Amen. Na si Kristo namatay, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay naman muli. Amen. Yan po ang gospel. At yan po ang ating pinapangaral sa ngayon. Na si Kristo ay namatay sa ating kasalanan at siya ay nilibing pagkatapos ng 3 araw. Siya ay bumangon naman muli. And that is also the picture of the baptism. Amen. He was buried, no? Died for our sins and buried in water baptism, no? And rose again, no? Yan po ang picture ng gospel
This is also the picture of baptism, the baptism. No, we picture the death of Christ, and he was buried, and he picture also the resurrection of Jesus Christ. Yan ang gospel. Amen. That is good news. Mabuting balita. Kasi mabuting balita dahil tayo dapat magbabayad. Mayroong nagbayad. Kaya good news. Amen. Yung utang mo lang nga, may nagbayad na eh. Good news na eh. Amen. Oo. Pero pag ang utang hindi natin nabayaran, bad news. Amen. Kaya sa panahon ni Paul, dito po, makita natin, marami po ang naglilipana na mga ngaral. They preach false gospel. Ang tawag dyan, another gospel. Makita natin sa chapter 1, verse 6. Yung sabi niya, I marvel that ye are so soon removed from him that called unto the grace of Christ unto another gospel. Amen. Sa panahon pa ni Paul, doon sa lugar ng Galatia, ay may nangangaral na ng another gospel. Not the gospel of Jesus Christ. What is the gospel? Na maligtas ang tao dahil si Kristo namatay, inilibing, at nabuhay naman muli. Oo. Yan. Kaya mayroon nang namatay, tapos kailangan mabuhay na. Gisingin mo yan. Gisingin mo yan na si ilipat na lang doon sa kabila para mag-resurrect. Lipat, no? Kaya turuan natin yung mga bata, no? Na pag sa church, alive. Amen. Ngayon, i-train natin, no, mga bata. Ay, pag-alalayan na lang si Sian para makapahinga man na doon. No? No, kasi pagkatapos ng service, maglalaro naman siya. Amen. Yan. Sige po, ilipat ka mo na doon, Sian. Oo. Oo. Ililipat mo na yan doon sa likod lang siya. Oo. Para makapakatulog siya. Mga ushers, no? Yan. Kasi we train a child the way he should go. Amen. Tinitrain natin sila, no? No, sige. Yan po. Dito po tayo. Dito po, sa Galatia, sa panahon ni Paul, marami po ang naglipa ng mga ngaral, false gospel, pag false gospel, false teachers. Siyempre, false prophet ang nangangaral. At anong pangalan nila? False gospel. Siyempre, false salvation. Pag false salvation, hindi yan pupunta sa langit. Saan niya pupunta? Impyerno. Kaya many preach false gospel today. Amen. Kaya nga sabi ni Paul, kahit yan ay nagmumukhang anghel, yan. Verse, angel from heaven, preach any other gospel unto you, which we have preached, let him be accursed. Huwag nating tangkilikin at tanggapin yung mga aral na yan. Amen. Dapat tayo mga Baptist, no? Hindi natin matanggap dapat ng ibang pangangaral. Ay, Baptist kami. Tama na ang aming kaligtasan. Kung gusto mo, sasama ka, no? Sa amin. Amen yan po, no? Dapat ganoon ang mga Baptist. Kasi maraming mga Baptist eh. Oo. Na natangay pa ng ibang aral. Iba nga, choir pa eh. Natangay. Amen. Iba Sunday school, lumalaki Sunday school. Ba natangay ng false prophet? Amen. Oo. Makita natin sa panahon pa ni Pablo sa lugar ng Galatia. Kaya nga pinakita niya ang tunay na gospel. No, dito po. That Jesus, in verse 4, He gave Himself for our sins. Yan po. Kasi ang Galatia was influenced by Rome. Rome. Alam natin ang Rome. Ang Galatia po ay probinsya po yan ng Rome. Kung ang Rome ay city, ang Galatia ay isang probinsya. Nasakop ng Rome.
Kaya impluensyado ito ng mga katuruan ng Jewish teaching, no? Kaya marami po ang mga Jewish teachers insisted the non-Jewish or Gentiles people to obey the Jewish law and traditional rules. Traditional. No? Katulad ngayon, ay maraming mga traditions not according to the Word of God. No? Traditions. No? Alam naman natin yung mga tradisyon niya yan, no? Ngayon. Kaya sabi ni Paul, sa Colossians 2:8, beware lest any man spoil you with vain philosophies and tradition. No. Yan po. Mag-ingat tayo doon sa mga false, beware of vain philosophy. Katuruan, ibig sabihin ng philosophy, katuruan ng tao, hindi katuruan ng Diyos. Kasi sa word pa lang na pelo means man. Kaya beware, tingnan natin muna. Colossians 2:8. Beware lest any man spoil you. Ano spoil? Sisirain ka. Oo. True philosophy. And vain deceit. Yung vain deceit, deceitful, madadaya ka. Marami po yan i-offer sa iyo para magdaya ka. Operan ka ng trabaho, operan ka ng scholarship. Oo, madadala ka. Yan ay deceitful na katuruan. After the tradition, may mga tradition sila na sinusunod. Kaya nga may the Jewish teachers, meron silang mga traditional roles. Oo. Yan. Tradition of men. Ang tradition of men, katuruan ng tao. Tradition. Ay mga tradition. No, yung bawal maligo pag Biyernes Santo. Oo. Kaya gusto nyong libreng swimming pool, Biyernes Santo, wala. Pero marami na ngayon, pag Biyernes, no? Dati hindi. Oo. Yan ang isa sa tradisyon. Ayan. Magpasan ka ng cross sa araw ng Holy Week. Tradisyon po yun. No? Isa lang po yan sa tradisyon. Of men, after the rudiments of the world. Yun ang sumasang-ayon sa sanlibutan. And not after Christ. No, hindi yan katuruan ni Kristo. Yan. So sa panahon pa yan ni Pablo sa Galatia, Colossae. Yan. Na they believe ang mga sa Galatian Jewish teachers and prophet believe a person was saved by following the law of Moses. Yan ang turo nila, law of Moses. No. Kakasama na rin dyan ang circumcision. Isa po yan sa covenant nila. Pag ikaw ay Hudyo, yan, circumcision ang requirement. No. In additional to their faith, napansin niyo ngayon, mayroong kaligtasan plus good work, plus speaking in tongue, plus blah blah blah. Maraming mga plus baptism, plus membership. May plus. Noon pa yan, panahon pa ni Paul. Yeah. Dito po si Pablo nag-explain ang tunay, ang original authenticity of the gospel. Ang tunay na gospel na kaligtasan. Kasi Paul dito, sinasabi niya, Apostle Paul opposed the teaching ng mga Jewish, kaya nga sinasabi niya ito sa Galatian. Yan. Opposed sa turo ng mga Jewish pagdating sa kaligtasan.
Sabi mo yan, hanggang ngayon yan, mapapansin ninyo. Oo, ang kaligtasan ay sa pagbuting gawa, pagkaligtasan ay sa bautismo, sa pagsapi sa reliyon, sa simbahan. Yan po. Mayroong baptism, may infant baptism, may baptism of the dead, may sprinkling baptism. Ang napakarami. Paul opposed of that teaching. Kaya nga sabi ni Paul, huwag niyong tanggapin yung ganong turo. Sabi ni Paul. Sa mga Galatia. Sabi niya sa mga Galatia, tanggihan ninyo. Let them accursed. Huwag niyong tanggapin, huwag niyong papasukin sa bahay niyo at mag-Bible study. Amen. Kasi sabi ni Paul sa mga Galatia, we are not under the jurisdiction of Jewish law and tradition. And Paul explained, salvation is by grace through faith. It is the gift of God. No, yan po ang sa book of Galatians kanina, no, nating binasa. Kaya nga sa verse 3 pa lang, grace be unto you. Nandoon agad ang kaligtasan sa biyaya ng Panginoon. Kasi sabi ng verse 7, which is not another but some that trouble you. Nanggugulo. Would pervert the gospel. Pervert. Sinisira nila ang doktrina ng kaligtasan pagdating sa katuruan ng gospel. Doon. Kaya tawag yan, another gospel. Kaya dapat mga Kristiyano, we have discernment. Amen. Alam mo na kagad, mali ang kaligtasan nito. Amen. Maging mga kasama kong mga preacher, natanong ko, Pastor, ano ang kaligtasan sa inyo? Ano ba ganito? Ganito ba kayo? Ang kaligtasan ba ay nawawala? Nawawala naman talaga yan. Aba, sabi ko, delikado yan. Amen. Hindi ako didikit sa taong ito. Amen. Nawawala yung kaligtasan eh. Amen. Ang totoo man kapatid, hindi talaga nawawala ang kaligtasan. Sa taong yan sa taong yan. Wala talaga siyang kaligtasan. Ang totoo, wala naman talaga siyang iwawala na. Kasi wala naman talaga siyang totally. Amen. Kaya ilang beses sila tumatanggap, pag nagkasala, tanggap na naman. Aba, sabi ko, hanggang kamatayan na pagtanggap yan, pagsisisi. Amen. Ang sabi ng Panginoon, nung nakabayubay siya sa krus, anong sigaw ng Panginoon? It is finished. Amen. Tapos na. Kaya Paul explained, faith in Christ alone can bring true freedom from sin, to deliver us from sin. Jesus Himself, by faith in Jesus Christ. Faith alone, not by works of the law, but by the sacrificial work of Christ in the cross of Calvary. Kaya salvation is not by works, but by works of Jesus Christ, sacrificial works of Jesus Christ in the cross of Calvary. Amen. Kaya siya po, hindi po tayo nagtatrabaho para sa ating kaligtasan. Ang Diyos na ang nagtrabaho doon sa cross ng Kalbaryo, kapatid. No. Kaya we are not under the law, but we are under by grace, Ephesians 2:8 and 9. Yan po, no? Sa pamagitan ng sakripisyo na panahon sa krus ng Kalbaryo, tayo ay naligtas. Amen? Sacrifice. Amen. Hindi po tayo mag-sacrifice sa Thursday and Friday. Nasaktan mo ang likod mo, magpapako ka sa krus. Oo. Kailangan ang pako naka-sterilize, stainless, at kailangan may nakahandang doktor, nurse, at ambulance. Oo. Gusto magpapako, ayaw mamatay. No. Dahil kailangan dapat kompleto ang penitensya. Magpapako ka, kailangan mamatay ka, at kailangan ilibing ka. At pagkatapos ng 3 araw, doon ka. Hanapin ka namin kung buhay ka pa. Yan ang gospel, amen? Kung totoo mo talagang penitensya. Amen? Yeah. Kung nais yung magpapako, kompletuhin nyo na ang gospel. Death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Yan ang gospel. Kaya hindi pa rin kompleto. Papako lang, hindi naman namatay. Pagbaba sa krus,
iinom na naman ng alak, babalik na naman sa kasalanan. Amen. Ilang oras lang siya bumait. Amen. Kaya, sacrificial dapat of Christ. Sacrificial means it's an act of the Son of God whereby He submitted to the will of God the Father by offering Himself willingly as substitutionary sacrifice for the sin of the world. Amen? Yan sabi ng Galatians 1:4, who gave Himself for our sins, He might deliver us from the present evil world according to the will of God our Father, who gave Himself voluntary, unwillingly, for all. Amen. For all. Yan po. Christ died for us in Romans 5:8. But God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. So the death of Christ in the cross is the sacrificial. He is the sacrificial lamb of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ni Paul sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is power unto salvation. If we preach the gospel, somebody got saved. Amen. Sipin mo yan, motorcade lang ha. Sumasama lang sila sa motorcade. After motorcade, we preach the gospel. Jesus died and buried and rose again. And they accept the Lord Jesus Christ as personal Savior. They believe the gospel. Amen. Somebody got saved. So makita natin sacrificial. This is the finished work of Jesus Christ in the cross of Calvary. Finished work. Nothing more, nothing less. Finished na. Pag finish na, hindi mo na kailangang dagdagan yan. Amen. Plus, kaya salvation is plus nothing, minus nothing. No. Not plus good works, plus baptism, plus membership, plus speaking in tongue, or whatever. Wala nang plus. It is finished. Only believe. Christ died for us. That is His sacrificial work of Christ in the cross of Calvary. No. Bakit sakripisyo? Bakit sacrifice? The number one, He bore our sins. Amen. He bore our sins. In 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Peter chapter 4 verse 24. Dapat maging alerto tayo. Amen. Mga Kristiyano, mga Baptist. Amen. Na alam natin ang tamang kaligtasan at ibang kaligtasan. Pag ibang kaligtasan, ibang ebanghelyo, another gospel. Kasi ang gospel, death, burial, and of the Lord Jesus Christ alone. If we preach that Jesus died, He rose after 3 days, He rose again. If you believe that the work of Christ in the cross of Calvary, He sacrificed Himself, He gave Himself, ikaw ay maligtas. So, God will deliver us from our sins. He bore our sins in 1 Peter chapter 2 verse 24. Natin verse 20. Who His own self bear our sins in His own body on the tree, that is Calvary tree. Amen. Siya yung gift. Kaya nga siya yung the first gift hanging in the tree, which is the Lord Jesus Christ. Amen. He bare our sins in His own body on the tree, that we, being dead to sins, we should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Amen. Yun. We are healed sa pamagitan ng kanyang pagtitiis, sakripisyo sa krus hanggang siya'y mamatay. Dinala niya ang lahat ng bigat ng kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan nating lahat. Siya ang nagdala.
O, ano man ang kasalanan mo ngayon, name it. Bit ng Panginoon yan sa cross. Dinala niya yan sa cross. No? Dala niya yan. No? Ang lahat ng ating kasalanan, dinala niya. Yan yung word na. He bear. Sa verse 24. Who is own self bear our sins. Yan. He bear our sins. Dinala niya ang bigat ng ating kasalanan. No. At sabi niya, siya ay namatay sa ating kasalanan. Dapat ang ating kasalanan, no, ay iiwan na. Dead to sin. No. You are dead to sin, dapat ang Kristiyano. Amen. Hindi na dapat nating balikan ang kasalanan. Patay na tayo doon sa kasalanan. Amen. Ibig sabihin, wala na tayo, ang patay kasi wala ng desire. Wala nang desire, amen. Pag ang taong patay, dead to sin, wala ka ng desire, hindi mo na malasahan ang alak, ang drugs, ang sigarilyo, ano man yan, hindi mo na maranasan yan. Anong uri ng kasalanan, hindi mo na yan malasahan because you are already dead. Ginama na ng Panginoon yan sa krus ng Kalbaryo. Yan. He bore our sins in His own body in the tree. Christ fulfilled the obligation of the law. No. Kaya hindi po tayo maligtas by keeping the law. Amen. Or for us to do good works. Or by tradition. Or by penitence. Penitence, no? Ganon. Marami ngayon mag-penitence. Or indulgence. Indulgence, doctrine of indulgence. Pag ayaw mo ng-penitence, mag-indulgence ka. Magbayad ka. Ayaw magpapako sa cross, magbayad ka. Mag-hire ka ng magpapako, bayaran mo siya. Yan ang indulgence. Amen. Tradition. Only believe in Him. Na siya ang nagdala ng ating kasalanan. No? Siya po. Siya ang nagdala ng ating kasalanan. In Isaiah 53 verse 6. Naka-point number 1 lang tayo. Sabi verse 3, He despised and rejected of men. What a sacrifice of the Lord Christ. Amen. Dinala niya. Rejected the man. He's acquainted with grief. Dala-dala niya ang kalungkutan ng iyong kasalanan, kasalanan ko. It is hid or pieces from Him. He was despised, and we esteem Him not. Surely He hath borne our griefs. Dala-dala niya ang bigat ng ating kasalanan. Carried our sorrows. Dala-dala niya ang kalungkutan. No? Kalumbayan. Yet we did esteem stricken, smitten of God, and afflicted. Amen? He was wounded for our transgression. No? He was bruised for our iniquities. Chastisement of our peace upon Him. And with His stripes, we are healed. Amen? Dinala niya ang bigat. Lahat ng kalungkutan mo, kasamaan mo, oo, lahat ng kasalanan, name it, dinala niya yan. Siya ang nagdala ng kasalanan. In His stripe, we are healed. Amen? Yung bigat. Yung bigat ba? Tingnan ito kay, bayawa ka mo. Ito yung bigat. Ganun ang kasalanan, no? He bore our sins. Yan, He bore. Dala-dala niya ang kasalanan. Pero ang Panginoon, He bore our sins. Dinala niya ang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo.
And you are free. Amen. Free ka na. Amen. Yung kasalanan mo sa pag-inom ng alak, wala nang kapangyarihan na magyaya sa'yo. Amen. Nagsisigarilyo ka, ano man yan. Lahat ng bisyo na nagpapabigat sa'yo, no, nagpaparusa sa'yo, nag-aalipin sa'yo, dinala ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. He bore all our sins. Yan ang sinasabi ng Biblia. Amen. Sabi ng verse 6, we are like sheep have gone astray. Naligaw ka isang araw katulad ka ng isang tupa. Alam ba ang tupa na naligaw? Na hindi niya alam kung saan pupunta. Napapagod. Nakakapagod. Napagod, hindi na makakain, hindi na makainom, hindi niya alam kung saan pupunta. Yan ang kalagayan ng tupa na takbo lang siya ng takbo na hindi alam hanggang siya ay mapagod at mamatay na. Ganon ang kalagayan natin. Nabubuhay tayo hanggang tayo mapapagod sa kasalanan, mapupuyat tayo sa kasalanan. We are like sheep gone astray. We have turned everyone in his own way. Kung saan-saan ka na lang, no? And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. The iniquity, lahat ng kasalanan natin, dinala niya. Yan. Yan ang sabi niya. With his stripe, in verse 5, we are healed. With his stripe, no, dahil sa kanyang mga sugat, no, mga latigo, nilatigo siya. Ikaw naman, napagaling. At ang pinakamatinding sakit ng tao, kasalanan. Kaya ang tao namamatay hindi sa cancer, sa AIDS, o ano man yan. Ang sanhi ng kamatayan ng tao ay kasalanan. For the wages of sin is death. Amen. Yan. So makita natin, He bore our sins. No? All iniquities. Dinala niya. Sa cross ng Kalbaryo. Iba? Dahil sa kanang pag-ibig niya sa atin. Yan ang pinapangaral natin sa tao. Nakakalungkot ang tao na wala sa Panginoon. Sobrang bigat ang dala niya. Oo. Pagod yan, kapatid. Sabi ng Panginoon sa Matthew 9:35, when he saw the multitude, he was moved with compassion because they fainted. Sila ay pagod, fainted. No? Walang pag-asa. No? Going astray. Sa Matthew 9, yan na sa Matthew 9:35. Kaya nagkaroon ng habag. Dapat magkaroon tayo ng habag sa tao. That's why we go soul winning, our anniversary. Thousands of souls saved. Amen? No? Ay kung mayroon dyan, mabago ang buhay. Amen? Doon magsimula. He was moved. Because they were fainted. Verse 36, no? When they saw the multitude, he was moved with compassion on them because they fainted. And you are not fainted. Discouraged. Ilang tao ngayon ang nagpaplano magsisuicide na. Kasi pagod na siya sa buhay. Alam ba ang tao mula sa Panginoon, pagod na sa buhay? Maging nga ang Kristiyano, pag hindi nagsisimba yan, mapapagod na ang isip niyan. Amen. Even young people, malakas sila, pero isang araw mapapagod. No? Mayroong nakwento yung ang ating dating ipi. Sabi niya, Pastor, nakakalungkot yung aking pamangkin na babae, mga 12 years old, nag-suicide. Amen? Napagalitan lang ng nanay. Nag-suicide na. Amen? Iba ngayon ang generation. Gaya nga sabi niya, He delivered us from evil world. Papagalitan mo lang, magpakamatay na. Amen? Fainted pagod na. Oo. Kaya we need compassion to the lost souls. Scattered abroad. Walang direksyon. Pag wala ka sa Panginoon, walang direksyon, kapatid. Kawawa po ang tao.
Alam mo, pag hiniram natin ang mata ng Diyos, makita mo ang kalagayan ng tao. Scattered, abroad. Walang direksyon. Biro mo makita ka ng isang tatay, walang direksyon. Pag araw ng Sunday niya, alam kung saan pupunta. Amen? Walang simbahan eh. Sabi niya, a sheep having no shepherd. Katulad ng tupa na walang shepherd. Walang pastor. Walang nag-alaga sa kanya. Nakita na kayo ng picture ng tupa, ng nag-alaga ng tupa at walang nag-alaga. Amen? Halos hindi niya na makita yung kanyang mata. Oo. Sa iba ng mukha niya. Iba yung mukha ng tao na walang nag-aalaga. Tingnan mo, iba. Sa damit, iba. Sa pananalita, iba. Wala ito nag-aalaga ang taong to. Sa lakad, iba. Sa iniinom, iba. Lahat, kapatid, iba ang mukha pag walang nag-aalaga. Katulad siya ng sheep na walang shepherd, walang church, walang salita ng Panginoon. Kaya salamat kayo kung mayroong mga sa tahanan ninyo, may nag-disciple, may nagpupunta sa inyo ng mga preacher, nagba-Bible study, kapatid. No. Kaya yun po, He bore our sins. Now, number 2. No, malapit na lang. No, dalawa na lang siguro. He took the blame. In 1 Timothy 2:6. He took the blame. 1 Timothy 2:6. Siya na nag-ako ng kasalanan. Ano ba nang nagkasala ang tao? Sa Genesis chapter 3, sabi ng Panginoon, where art thou? Adam, where art thou? Adan, saan ka? Bakit nangyari? Nagkasala si Iba. Anong sabi ni Adan? Panginoon, yung babae na binigay mo, yan ang dahilan. Sinisi yung babae, amen? Blame. Ang kasalanan, nagbi-blame. Bihira lang taong tanggapin yung kasalanan. Marami pang ituturo yan. Amen. Sabi ng babae, bakit mo yan kinain? Sabi niya, yung ahas na nilalang mo, yan ang nagbigay sa akin. Puro sisihan. Nagsisi, walang aako. Pero mga kapatid, makita natin, ang Panginoong Jesucristo, He took the blame. Wala na siyang tinuro dahil sa iyo, dahil masama ka kasi, kaya ganon. Amen? He came not for the righteous, but for sinner. Siya ay pumarito dahil hindi sa mabuting tao, kundi sa taong makasalanan. Inako niya ang blame. Ito na, 1 Timothy 2:6 yan. Number 2:6. Who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Ransom. Inako niya na ang blame. Ransom, ibig sabihin ng ransom, free from punishment. Amen. Inako niya ng punishment. Yan ang ransom, di ba? By paying a price. Yan ang ransom. Amen. Parang isang tatay na nakidnap ang anak niya. Amen. Pag nakidnap ang anak mo at may ransom, lahat ng pera mo na naka-savings, ano man yan, mangutang ka man, i-withdraw mo lahat yan para ibayad sa ransom. Yan ang word na ransom. You empty your bank and savings to pay the ransom of your son. Ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin. He took the blame by paying a price. Ano ibig sabihin ng ransom? Get back. Mabalik ka lang. To release. To retrieve.
To regain, yan po ang ransom. Na ikaw wala ng pag-asa sa putik ng kasalanan, pero na-retrieve ka, na-revive ka, na-regain ka by paying a price. Yan ang word na ransom. Amen. He gave himself ransom. He gave himself. Binigay niya ang kanyang buhay. Even his last breath, he gave to you and me. Even his last drop of his blood, he gave to you. Yan po ang ransom. Amen. Binigay niya lahat. Walang tinira. Amen. Pagkatapos, tayo maginayang, naligtas ka, naginayang ka ng oras para ibigay sa Panginoon. Amen. Konting oras lang, naginayang ka pa. Oo, Sunday na, late ka pa. Amen. Naginayang ka pa na magbigay sa Panginoon, na siya naman ang digbigay. Siya ang author ng giving. He gave himself ransom. Oo, yung binigay mo, pera lang, talent lang, time lang. Ang binigay ng Diyos, buhay. Amen. Yan po ang ransom. Bakit? Kasi tayo ay nasa kapangyarihan ng dyablo. In Ephesians chapter 2, verse 2. Amen. No, Ephesians chapter 2, verse 2. Doon tayo sa kapangyarihan ng dyablo. Yan. Diyan ba? Ephesians chapter 2, verse 2. Wherein the time past, ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Doon po tayo sa kamay ng kapangyarihan, the power of the air, walang iba kundi Satan. The spirit now worketh in the children of disobedience. Yan po, doon tayo sa kamay ng dyablo. Pero tayo ay binayaran na, ransom. He took the blame. Jesus took the blame. Siya ang nagkatanggap ng parusa na dapat ikaw ang parusahan. Amen? Kaya nung nakabayubay ang Panginoon sa Kristo sa krus, in Matthew 27, nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Matthew 27. Verse 15. Now the priest of the governor want to release the people, a prisoner whom they would. Sa panahon ng Panginoong Kristo na siya doon niya kabayubay sa krus, panahon ng kapistahan, the feast of the governor, piyesta ng ng gobernador. Kailangan mayroong ma-release na isang prisoner. No? Doon. Kaya nandoon ang Panginoong Kristo na nakabayubay na sa krus ng Kalbaryo. At kasama niya si Barabas. At sabi ni Pilate, said unto them, whom will ye that release unto you, Barabbas or Jesus, which called Christ? Sino ang palayain natin? I-release, yan ang word na ransom. Sino ang i-release natin? I-retrieve, i-revive, i-recover, i-regain. Sino? Sumigaw ang mga tao. Ano sabi ng mga tao? The chief priests and elders persuaded in verse 20, they should ask Barabbas or destroy Jesus. Yan. And the governor answered and said, whether the twin will release you. They said, Barabbas. Si Barabbas ang palayain. Pilate said unto them, what shall I do with Jesus, which is called Christ? And they all say unto him, let him be crucified. Amen. Si Kristo dapat i-crucified. Amen. Na dapat si Barabbas ang i-crucified. He was a well-known prisoner. Kilala siyang
ano na, makasalanang tao. Kaya natulan na ng kamatayan. Pero makita natin, Barabbas was released. Jesus was a ransom for Barabbas. Amen? Tayo, katulad ni Barabbas, na makasalanan. Si Jesus ang pumalit para sa iyo at para sa akin. Amen? Yan. Last verse na lang natin. In 1 John 2:2. Yan. Yan ako kasi time na. Kasunod na lang ang 2 puntos pa. 1 John 2:2. Yan ang word na ransom. He took the blame. Siya na ang nag-ako. And He is the propitiation for our sin. Katulad ni Barabbas, na si Barabbas dapat parusahan, ipako sa krus. Pero napalaya si Barabbas, si Kristo ang ransom. Ang tawag yan, propitiation. Siya ang kapalit. Ang Panginoong Kristo. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Amen? Ganyan tayo, kapatid. Na dapat tayo ang ipako. Mamatay. Pero siya ang kapalit, a ransom from all our sins. Kaya He bore our sins in the cross of Calvary. And He took the blame by giving Himself ransom for your sin. Siya na para tayo mapalaya sa ating kasalanan. And we are now free. Kaya nga sabi ng Romans 5:1, we are justified by faith through Jesus Christ. Tayong makasalanan ay napawalang sala dahil kay Kristo na siya ang nagbigay ng ransom para sa iyo at para sa akin. Siya ang pumalit ng pwesto mo doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ang pumalit na dapat ikaw at ako, we are destined to hell, punishment of hell. Pero siya ang nagdusa, nagbayad ng ransom para sa iyo at para sa aking kasalanan. And we are now free from sins. And we are now free from serving the Lord. We are free from talking to God. Free na tayo na maglingkod sa Diyos. What a blessing, amen? Na napalaya ka. Amen. Yung iba nating kasama, alam ba, mga kasama ko sa probinsya, patay na. Matagal na silang namatay. Dahil hindi sila napalaya sa bisyo ng kasalanan. At yan, hanggang sila'y mamatay. Praise the Lord. Tayo ay napalaya. At tayo pa ay ginagamit ng Panginoon. Amen? Ay kung hindi tayo napalaya sa kasalanan, kundi hanggang ngayon doon tayo sa putik ng kasalanan, baka iba sa atin ay sa kulungan na, yung iba sa atin ay matagal nang nailibing. At kailanman, hindi ka lang sa libingan manatili, kundi ating kaluluwa ay manatili doon sa impyerno. Magpawalang hanggan. Kaya salamat sa pag-ibig ng Diyos sa atin. His sacrifice, the work of Christ, His sacrificial work of Christ in the cross of Calvary. He bore our sins and He take the blame, no, a ransom, payment for our sins. And we are now free, amen, from sins. Kaya tayo malaya na, hindi wag na nating balikan ang ating kasalanan. Amen. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos sa mga langit, thank you God for our great message tonight. Salamat po Panginoon sa inyong mga salita. Salamat po Panginoon for your sacrificial work in the